Mga kachongs, today tutulungan natin si Virgie. Supposedly sa bahay nila gagawin, pero sabi niya maliit lang yung bahay niya. So, doon kami daw sa nanay niya. So, pupuntahan po natin ngayon ang bahay ng nanay ni Virgie para doon natin gawin ng interview. As you can see, dito po ang alley papunta doon sa bahay ng nanay niya. Okay mga chongs, andito tayo sa bahay ni Virgie Nugget. Siya ang tutulungan natin for today. Ayan, pasok tayo sa bahay niya. Ito po siya. Ito si Virgie. Mga kachongs, ang tutulungan natin. So Virgie, ano ba ang kailangan natin? Siya ako nagpapoy. Ano mo na, ba't napapaya ka na agad? Hindi kasi yung anak ko kasi umalis. Hindi nagpaalam. Sa taon na lang sa Facebook na nag-fly. Kasi yung wife niya, ibu-work surgery niya. Yun yung nagiging problema ko sa mga anak ko lang pakilasan. Hindi sila marunong mo. Siyempre masakit sa akin. Okay. Kaya nandito ako sa nanay. Sabi ko, may bakit yan? Wala naman akong pagkulang sa kanila. Ilan po anak niyo, ma'am? 3 po. Lahat po yung mga nakapag-aral pero ewan ko po bakit ganun sila sa akin. Okay, so anong matutulong natin sa'yo? Yung sa akin lang naman po yung kasi hindi ko na rin po naputuloy yung mga gamot ko. Kagaya ngayon, 2 weeks na po ako hindi nakakainom. Ano bang sakit? High blood na rin po. High blood, saka May nakita ka na kasi sa akin, hindi ko alam kung thyroid o ano. Kasi nahirapan ako kami ano rin kasi ako sa puso. Okay. So, hindi ka nakakainom ng maintenance dahil Kaya naman nagbibigay sa akin. wala kang perang pambili ng gamot. Wala po akong trabaho. Wala kang trabaho. Ayan, nakaka-choose. Si Virgie, kailangan niya ng tulong ng pambili ng maintenance naman lang. Kasi may sakit siya, tapos walang, yung mga anak niya, malayo, hindi na siya natutulungan. So, ayan, Virgie, ito ka sa while bago natin siya nabigyan ng tulong. Dahil syempre, kumuha tayo ng tulong galing sa ating sponsor. So, ilan taon ka na, Virgie? 54. So, 54 dapat. Pero wala kang trabaho. Walang trabaho. Nung ano meron, Wala kang asawa. nag-iwalay na ako. Diba nag-abroad ako, nag-Taiwan ako. Pagbalik ko, nag-asawa ng iba. Tapos, iniwan sa akin yung mga anak ko. Nag-Saudi uli ako. Pero hindi maganda nangyari sa akin kasi sa Saudi nag-20 ako. Dahil 5 months hindi ako sinahurang. Saka, nilate na ko ng amo ko. Pinlansya ko, kaya Baka tumakas lang ko sila, ako. labas sa sarili. Ako, wala akong problema dahil totoo naman po. Yun ang hindi alam ng mga anak ko. Yung sinakripisyo ko. Tapos ganun lang, tatanggayin ka lang ng walang ano. Hindi naman sa pera, di ba po? Yung matutong magpaalam sa magulang kahit sa may separate kami. Kasi makaama lahat siya. Yung panganay ko lang nasa akin. Mahirap din maging OFW ko. Kasi iwanan mo yung mga anak mo. Tapos hindi mo alam yung mangyayari pagbalik mo. Naman ko ako kasi ako hindi ako makain ng maayos. Makainin ako ng amo ko, lalagay sa basurahan yung kakainin ko. Pero malinis yung basurahan. Lalagay kasi sa Taiwan may kentang na tinatawag. Mga ano niya siya, mga pagkain na sama-sama. Hindi niya ipapakita sa akin na tatapin niya rin. Magkakalkal naman po ako. Pero maayos niyang inaano na. Siguro hindi niya maipakita na ano kasi bago pa lang ako yun. Laki na sinakripisyo ko dyan. Pag-aabot na yan. Sabi ko nga, di ba rin maghiwalay kami ng papa mo kasi magbigyan kita ng magandang pinapasan. Pero ano nangyari instead? Nakapagtapos naman po yung panganay ko. Kaso nung huminga po ako, nagkaroon ng karelasyon yung asawa ko. So, ibig sabihin, yung pag-abroad mo bilang OFW, akala mo makakatulong sa pamilya mo, and yet hindi nakatulong ang asawa mo pa nagloko, nagkaroon ng affair.
Tapos yung mga anak mo lumayo ang loob sa'yo. Tama. So, minsan yung mga ating mga OFW, akala nila ganun-ganun lang, di ba? Pero hindi nila nare-realize na hindi lahat pera. Hindi pera ang sagot sa bawat problema. Di ba? Dahil mas importante ang pamilya. Mas maganda yung magkakasama kaysa yung layo-layo dahil sa konting pera. Nasisira ang relasyon ng isang pamilya. Sabi ko nga sa mga anak ko, nandiyan na yun, hindi na tayo mag-alala. Kasi ang sa akin lang naman, pag nandito tayo, hindi kayo makakapag-aral. Hanggang high school lang kayo, kaya ko. Kasi naging trabaho ko ng, yung Christ name dati, garment, kaso nagsara. Eh, yung asawa mo natin, anong trabaho niya? Wala. Wala siya trabaho. O, nung nandito ako, wala. Tapos nakapasok siya ng PLDT nung paalis na ako. Nakapasok siya ng PLDT. Tapos nung mga ilang taon na ako, umalis na ulit siya, nag-resign. Wala na. Wala pa rin trabaho. Ngayon meron maganda. Yung ano niya, ang binuhay niya ng maganda. Maganda ang ano niya. Yung kinakasama niya. Sa Cavite sila. Nanay, ilang po ulit ang anak niyo? Ano po po? Tapos po yung sinasabi niyo na wala po dito na nasa pangilan po niyo. Ano po? Hindi, yung panganay ko ang kasama ko. Tapos po yung sinabi yung, Pangalawa, yun po yung hindi po taga napa... Cavite kasama ng papa niya. Sila sa Cavite. Ano lang, ang masama lang, hindi ako nangihingi sa kanila. Hindi nila ako binibigyan. Maski noon pa, nung hihingi ka ng tulong sa kanila, hindi. Ang akin lang, natuto ka magpaalam. Kasi magulang pa rin ako. Respeto pa rin po. Siya, nasusubo ko na nga lang nung maliligo sila. Talaga, yung dalabata ako para lang meron silang kainin. Pa-planchadora ako para, yan, yung bayaw ko na nakatira dito, planchadora ako yun, abutan ako ng 100, bili ko na ng gatas ng mga anak ko, bakit hindi ka? Kasi talaga nung napangasawa ko yun, walang trabaho dyan. Kailan na nagtrabaho yan? Ito nga, nagtrabaho, nandun na sa ibang pamilya, diba? Maganda buhay, pero yun ako, yung 5 po, hindi niya ako binigyan. Yung nag-iwalay kami, mas 5 lang. Hindi siya tumulong. Nagpapalaki niya. Yung sa mga bata na nag-aaral, ang katuwang niya, binangko. Yan mga kachongs, nakakalungkot na ang naging buhay ni Virgie. Although gusto lang naman niya makatulong sa pamilya niya, siyang lumayo maging OFW and yet nag-turn around, hindi maganda ang naging outcome. So ngayon Virgie, wala kang trabaho. Walang trabaho. So paano ka nabubuhay sa araw-araw? Nung may tindahan, ayun nga, yung sa sideline ako. May magpapalinis, may magpapalaba. Ganun po, hahanap lang ako ng pagpapartan man. Bigyan ka ng 500, malaking bagay na. Okay. May tindahan ako, boss. Ang problema, nung nag-pandemic, talagang doon na kami tumala. Kasi nawala Hanggang sa naubos na. Oo. Tapos nalalagyan na lang. Mauntang kami ngayon, kakapit kami sa Mumbai para malagyan kami kasi doon po kami kumukuha ng Lalong nababaon. Ang problema po yun. Tumutubo. Dahil sa tubo. Ayan. Laki ng tubo. Ngayon, may konti-konti. Hindi na malagyan kasi wala na ilalagay. Yun ang pinagkakaabla ko dati. Ngayon, wala na. Yung sideline na. Pag may GD pa rin talaga. Kapapaan ko yun. Now she's on her own and needed help to buy her medicine at least because she's not working. She only do part-time. She does laundry for somebody and cleaning the house, and it's really sad that she has to go through that. But we're here today to give her a little bit of help. And this help came from our sponsor, Connie Bertrand. Yes. So we're gonna give her, we're gonna give her 5,000 pesos. Wow. Yeah. So she will get 5,000 pesos. So 1, 2, 3, 4, 5. That's from Connie Bertrand. Thank you, Connie Bertrand, Thank for you po, ma'am. for having a good heart to help out other people. Thank you po, Okay. Ma'am Beltran. Sana, Connie. ang Connie Beltran po, thank you po. Salamat po, malaking tulong po sa akin po. Salamat po. Yeah. Thank you po. No, it's okay. It's okay. Okay. So this is it, mga kachongs. Until next time, everyone. Peace out and thank you for watching. Bye. Sige, baba ka na.
Mahirap. Tapos na ba? Dito muna ako. Dito muna ako yung maparaan ng Ayan mga chungs. Ito ang daan. Mahirap. Madirira ang daan. First time nito. First time. Lalayan mo ang bake